Isinusumpa ko na sa bawat lahi mo'y mababuhay sa kasaganaan, ngunit magugutom sa laman ng tao. Lahat sila mga halimaw. Mga aswang nakakainin ako. Diyos ko, ano bang kasalanan ko para pagdaanan ko ang lahat ng ito? Hindi ko ipapain ang sarili ko sa lugar na alam kong dihado ako. Damay ang apo mo sa pagtanggi mo sa lahat ng gusto ko. Pagsisisihan nilang lahat ang kanilang mga kasalanan. Buhay ng lola mo ang nawala. Sa ating mga tagapakinig, kwento ito ng kanyang kaibigan. 30 taon na ang nakalilipas sa isang baryo ng Visayas. Ipinanganak ang dalagang si Gracia. Nang 17 na siya, napadpad siya sa payak na bayan ng San Martin. Ulila si Gracia, walang nakaalam kung saan siya galing. Tinawag siyang Binibining Grasa dahil sa pangalan niya at sa kanyang itsura. Madungis at gusgusing dalaga. Gabi ng mga oras na yun, sa dilim ng kalsada, tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Ang kalsada ay tila walang katapusan na paliligiran ito ng mga puno sa magkabilang panig. Para bang nagkakapit-bisig ang mga matataas at malalaking sanga. Nilililiman ang daan ng mga dahong tumatakip sa liwanag ng buwan. Sa paligid, nangingimbabaw ang ingay ng mga kuliglig. Kasama nito ang banayad na ihip ng hangin sa mga dahon na lumilika ng kakilakilabot na pakiramdam para kay Gracia na mag-isang naglalakad sa lugar na yun. Ang lamig naman dito. Nakatatakot pa ang dinaraanan ko. Nasaan na nga ba ako? Pakiramdam ko, ang layo na ng nilalakad ko. Sinabayan pa ng pagkalam ng sikmura ko. Ay, nagugutom na ako. Habulin niyo! Hindi pa yun nakalalayo! Teka, may mga taong papalapit. Parang may hinahabol sila. Bilisan niyo! Hindi pwedeng makatakas ang aswang na yun! Ha? Ano raw? Aswang? Ayun! May naglalakad! Habulin niyo! Teka, ako at ang hinahabol nila. Pero bakit pati ako nadamay? Ayun! Habulin niyo! Hindi, parang papatayin nila ako. May dala silang sibat at mga sulo. Patayin ang aswang na yan! Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyong hayang makatakas! May iba silang hinahabol. Kawawa naman siya kung madadamay siya. Huwag! Pakiusapan! Kainis, wala na akong mapagpipilian kundi tulungan siya. Lika rito! Huwag kang maingay kung gusto mo pang mabuhay. Oo. Ayun! Ang bilis ang nakatakas! Vincent! Hanapin ninyo sa unahan! Huwag niyong tatantalan! Ay, salamat. Wala na sila. Biglang natigilan si Gracia na may humila sa kanya. Napaatras siya at umiwas sa lalaking humablot sa kanya. Kitang-kita niya sa mata nito ang pag-aalala. Teka, bitiwan mo na ako. Gumingay. Di pa sila gaano nakalalayo. Gusto mo bang bumalik sila rito at mahuli ka nila? Sino ka ba? At bakit mo ko hinatak? Isa ka bang kriminal? Hindi Kawag ka matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Paano ako maniniwala sa'yo? Ikaw atang hinahabol ng mga taong yun. Dinamay mo pa ako sa problema mo. Ganyan ka ba magpasalamat? Ikaw na nga itong iniligtas ko tapos magtataray ka pa? Hindi. Hindi ako dapat na magpasalamat sa'yo. Kaya ko ang sarili ko. Marco! Anak! Itay,
O bakit nandito ka pa? Pinag-alala mo ko ha. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo doon sa tagpuan natin. Tapos daratnang kitang may kaulayaw na babae rito. Sino ba yan? Nobya mo? Manong, hindi po. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Hindi ko po siya kilala. Disgrasya lang po ang pagkikita naming dalawa. Ang totoo po niyan, iniligtas ko siya mula doon sa mga taong humahabol sa atin. Miss, nasaktan ka ba? Pagpasensya mo ng anak ko ha. Mukhang nadamay ka sa gulo namin. Sino kayang dalagang ito? Ang kanyang mga matay parang may naaalala ako sa kanya. Ayos lang po ako. Sige po, aalis na po ako. Mukha namang nakalayo na sila. Tay, wag. Ano bang problema ng lalaking to? Bakit parang may gusto siyang sabihin? Iha, alam ko gusto mong makaalis ng ligtas at ayaw mong mas madamay pa sa gulong mayroong kami. Pero mas makabubuti sigurong sumama ka na lang muna sa amin pansamantala. Hindi maatim ng konsensya kung makita ka malalagay sa panganib. Mapagbabalingan ka pa ng galit nila sa amin. Ayos lang naman po ako. Wala kayong dapat na ipag-alala. Hihiwalay naman po ako sa inyo ng daan. Siguro naman sa pagkakataong yun, hindi na nila ako paghihinalaan. Hindi. Sasama ka sa amin. Sa mga ganitong pagkakataon, buhay mo nakasalalay. Hindi ako papayag na mapahama ka dahil sa amin. Ganito na lang. Sumama ka na lang sa amin para makakain ka man lang at makabawi man lang kaming dalawa ng anak ko sa abalang nagawa niya sa'yo. Naku, hindi na po kailangan. Busog pa naman po ako. Pauwi na po talaga ako sa amin para matulog. Pahamak naman na tiyan to. Ngayon pa talaga nag-ingay. Busog pala ha? Taliwa sa sinasabi mo ang ingay ng bulati mo dyan sa tiyan mo. Ay, di ka na pwedeng tumanggi. Tiyan mo na mismo ang sumagot. Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Wala nang choice si Gracia kundi sumama sa mag-ama. Habang naglalakad sila, hindi niya maiwasang tingnan ang dalawang lalaki. Naisip niya, bakit kaya hinahabol ng mga taong yun ang dalawang kasama niya? Naalala niya ang sigaw ng isa sa mga lalaki kanina. Ang pagbabanggit nito tungkol sa aswang. Malaking tanong nito sa kanyang isipan. Paano magiging aswang ang mga taong kasama niya? Normal lang naman ang mga itsura at ang mga kilos nito. Matagal silang naglakad hanggang makarating sila sa isang malaking palayan. Hindi na ito maayos at para bang nakalimutan na. Tumingin si Gracia sa dulo ng palayan at nakita niya ang mga puno. Kung hindi niya titingnan ng masinsinan, hindi niya makikita ang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng mga puno. Napansin ni Marco na namangha si Gracia sa nakita niya. Malamang nagtataka ka kung bakit mapuno ang lugar na ito. Ha? Hindi naman. Kakaiba lang kasi sa karaniwang bahay na nakikita ko. Marco, pagdating sa loob, puntahan mo kaagad ang iyong ina. At pagkatapos maghanda ka na makakain natin. Opo, itay. Tara na. Sumunod ka sa akin. Sige. Bakit ba pakiramdam ko mali ang pagsama ko sa bahay nila? Nay! Nandito na po kami! May dala po kaming pagkain! May nanay pala siya. Ano kayang nangyari sa kanya? At nagkaganyan siya. Nagagawa nila itong iwang mag-isa? Mabuti hindi ito natatakot. Nay, may bisita po tayo. Kaya lang, huwag ka masyadong makulit ha. Baka bigla siyang umalis. Makulit? Paano mangungulit ang isang tulad niyang imbalido na hindi makakilos? Mukhang may sakit pa nga oh. Pagpasensyahan mo ng nanay ko ha. Ganyan lang yan. Pero hindi naman yung asikasuhin yan. Gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Siya na rin bahala sa sarili niya. Pwede ba yun? Mukhang may sakit siya tapos
Hindi man lang nila inaasikaso. Maupo ka muna dyan, miss. Nako, kanina ka pa namin kasama pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo ganap na magkakilala. Ako nga pala si Marco. Ikaw, anong pangalan mo? Gracia, iyon na lang ang itawag mo sa akin. Gracia. Bakit yun yung pangalan mo? Dahil ba sa itsura mo? Siguro. Kawawa ka naman. Pinangalanan ka ng ibang mga tao dahil sa itsura mo. Para namang hindi bagay sa'yo. Biglang nahiya si Gracia sa kanyang sarili. Ngayon lang niya naalala ang kanyang itsura. Sa kabila ng tensyon, pagkamangha at pagkagutom, hindi niya na naisip na pwedeng mandiri sa kanya ang mga kasama niya. Pero sa halip na layuan siya, isinama pa siya sa bahay ng mga ito. Marco! Silipin mo nga kung may tubig sa batya natin sa banyo. Kung wala mag-igib ka sa balon. Para saan po itay? Gagamit ka ba ng banyo? Hindi. Pero ang dalagang kasama natin ang gagamit. Iha! Halika, sumunod ka sa akin. Pumili ka ng mga bestida rito sa kwarto ng asawa ko. Maliit lang naman ang bulas ng katawan mo. Malamang magkakasya sa'yo ang mga damit. Nako, wag na po. Hindi naman po ako magtatagal sa bahay ninyo. Sa tingin mo kaya papayagan ka ni inay na humiga na lang sa higaan ng ganyang karumi ang tsura mo? Sumunod ka sa akin mamaya sa likod bahay. Pagkatapos mo makuha ang mabibihisan mo, maglinis ka ng katawan mo. Maya-maya, magpapahinga na tayo. Nakakaya naman. Pero siguro nga, dapat na akong maglinis ng katawan ko. Ilang araw na rin akong hindi komportable sa sarili ko. Huwag kang mahiya sa bahay namin. Isipin mo na lang na kapamilya ka namin. Po? Sige na, kilos na. Kanina pa hindi ka pa nakakaalis. Sige na. Nang makasabay ka na sa amin sa paghahapunan. Totoo ba ito? Makakaligo, makakakain at makakatulog ako sa isang bahay na tulad nito? Bakit? Hindi ba sila nag-aalangan na magpatira dito ng isang estrangherang tulad ko? Natigilan ka na dyan. Bakit hindi ka pa kumikilos? Wala. Hindi lang ako sigurado kung tama bang magtagal ako rito sa inyo. Narinig mo naman siguro si Itay. Ibig lang sabihin noon gusto kanyang pansamantalang manuluyan rito sa amin. Pati nga ako nagulat Bira niya magpatuloy ng ibang tao rito sa bahay. Bakit iha? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganon. Hindi lang po talaga ako makapaniwala. May ibang tao pa palang pwedeng tumanggap sa akin. Oo naman. Bakit naman hindi? Isa pa, nag-aalala kasi ako sa isang katulad mong babae na kung pababayaan kitang magpagala-gala sa kawalan, baka mapahama ka pa. Ano nga uling pangalan mo? Gracia po ang pangalan niya, Itay. Gracia. Simula sa araw na ito, Grace na ang itatawag sa'yo. Ayos lang ba? Grace o Gracia, kayo pong bahala. Wala naman pong halos pagkakaibang dalawa. Sige. Simula sa araw na ito, dito ka na sa amin titira. Ituring mo sarili mong bahay ang bahay na ito at kung may problema, huwag kang mag-aatubiling lapitan ako. Hindi makapaniwala si Gracia sa lahat ng narinig niya. Natutuwa siya sa isipin na aampunin siya ng pamilyang iyon. Hindi man direktang sabi ni Mang Agosto, pero pakiramdam niya may matatawag na siyang tahanan at pamilya. Pagkatapos niya maglinis at magpalit ng damit, nakisalo na siya sa hapunan. Naging panatag ang loob niya sa pamilyang iyon. Nagkwentuhan, nagtawanan sila. Hindi nila napansin ang mga oras, 10:00 na pala ng gabi. Nagtungo si Mang Agosto sa silid ng asawa niya. Si Marco naman, inihatid si Gracia sa silid na katabi nito. Dito nagbilin ang binata kay Gracia ng isang bagay
na ikagugulat niya. Marco, salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko. Sigurado ka bang panatag kang makikitira rito sa amin? Oo naman. Ngayon ko lang mararanasan na magkaroon ng isang tinatawag na pamilya. Tinatawag pala yan, no? Sige. Tsaka pala, may isang bagay nga pala akong ibibilin sa'yo. Mamaya, mga bandang hating gabi, sakali mang makarinig ka ng ingay, di kaya mga kaluskos na hindi mo magustuhan, patulog ka na lang. Huwag kang lalabas ng iyong silid. Ha? Pero bakit? Kung gusto mong manatili rito at mamuhay ng matagal, makinig ka na lang sa sasabihin ko. Kinilabutan si Gracia sa sinabi ni Marco. Hindi ito nakalalayo ng tuluyan. Bigla siyang nakaramdam ng kilabot sa buong katawan. Agad niyang isinara ang pinto at humiga sa kama. Ipinikit ang mga mata at pilit na makatulog kahit ayaw niya. Nakaidlip siya ng ilang saglit. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang marinig ang malalim at malakas na ungol sa labas ng kanyang silid. Nagtataka siya kung saan ito galing at anong hayop ang lumilika ng nakatatakot na ungol. Pinigilan niya ang kanyang sarili na buksan at silipin ang pintuan para makita niya kung sino ang nag-iingay. Naalala niya ang nakatatakot na banta ni Marco. Lalo siyang nagulat sa mga sumunod na pangyayari. Ano yun? Parang may bukong bumagsak. Ano ba yun? Ang lakas ng mga ungol. Diyos ko, sa anong klaseng nilalang ba nanggagaling ang ingay niyan? Pilit niyang binaliwala ang ingay na kanyang narinig. Sa takot niyang mapagbalingan siya ng nilalang na yun, nagtalukbong na lamang siya ng kumot at mga unan sa kanyang ulo at payukong tumapa sa kanyang higaan. Ininda ang kaba at takot na kanyang nadarama. Hindi nagtagal ay nakatulugan niya na ang nakakikilabot na gabing yun. Kinaumagahan, naalimpungatan siya sa mahinang katok ng pintuan ng kanyang kwarto. Grace! Gising na, umaga na! Oo, andyan na! Totoo kaya yung nangyari kagabi? Bakit parang sa kanila, normal lang ang lahat? Kamusta ang pagtulog mo? Matapos mo akong takutin ng pagbabanta mo, tatanungin mo ako ng ganyan? Oh, bakit ba? Binibiro lang naman kita kagabi, naniwala ka naman pala. Sige nga, paano kung hindi maniniwala sa pagbabanta mo? Ang lakas at nakakatakot yung mga ungol na narinig ko kagabi. Pagkatapos may kalubog pa mismo sa bubungan ng higaan ko. Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ang mga kalabog na yun. Nakarinig ka talaga ng ganon? Oo. Tapos ipapaliwanag ko, hindi ko nga narinig. Wala yun, guni-guni mo lang yun lahat. Binibiro lang talaga kita kagabi. Paano kasi itinanim mo sa isip mo kaya yun? Kung anong narinig mo kagabi. At ginawa mo pa talaga akong sinungaling. Marco! Anak! Ano ba yan? Ang aga-aga nakikipag-away ka sa bisita natin. Ito kasing si Grace, may narinig daw po kagabi na ingay. Sabi ko sa kanya, guni-guni niya lang yun. Tapos nagalit na sa akin. O baka naman kasi umiral ang kalokohan mo. Biniro mo na naman. Imposible pong guni-guni ko lang yun. Iyong kalabog po sa bubong ng kwarto. Hindi po biro ang bigat ng pagkakabagsak niya. Kung ako sa'yo, Iha,
pumunta ka na sa kusina. Kakain na tayo at abalahin mo na lang ang sarili mo sa ibang gawain dito sa bahay. Huwag ka nang masyadong magtuon ng pansin sa kung ano-ano mang kababalakang narinig mo. Pero... Ops, huwag ka na makulit. Makinig ka na lang kasi kay tatay. Opo. Bakit ba pakiramdam ko nagiging sunod-sunuran na lang ako rito? Hindi na ako makakilos nang walang nagdidikta sa akin. Tama pa ba itong pananatili ko rito? Ay, nakakainis. Mukhang pinagsisisihan ko na ang pagtira ko sa pamamahay nila. Umalis na ang mag-ama sa bahay. Tanging silang dalawa lamang na matandang may sakit ang naiwan. Maayos naman ang lahat sa una. Tulog lang ang matanda habang si Gracia naman inaabala ang sarili sa mga gawaing bahay para hindi siya mainip. Nagpapahinga siya sa sala nang bumaling ang tingin niya sa pinakadulong kaliwang bahagi ng bahay. Napansin niya ang lumang kortina. Malaki ang pagkakaiba sa ibang kortina ng bahay. Hindi siya nakatiis na lapitan ito. Akma niyang hahawiin ang kortina nang bigla siyang makarinig ng boses sa di kalayuan. Lumayo ka rita! Sino yung nagsalita? Saan nanggaling ang boses na yun? Ako lang naman at ang matandang naririto. Imposible naman na siya yung nagsalita. May sakit siya at hirap nang magsalita. Sino yan? May ibang tao bang naririto? Bakit ka nananakot? Kung tao ka, magpakita ka sa akin! Imbis na tumugon ang boses na narinig niya, kalabog mula sa likod ng kurtina ang kanyang narinig. Dito siya nagpakaripas ng takbo. Tinungo niya ang babaeng nakahiga sa upuan. Lalong dumagdag sa kilabot niya nang bigla itong lumingon sa kanya. Alis! Oh. Hoy! Ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Ang nanay mo, nilingon ako at biglang nagsalita. Ha? Si nanay? Paano lilingon at magsasalita yan? Tingnan mo nga itsura niya na hindi nga makatingin sa akin ng diretso. Gracia, nahihibang ka na ba? Hindi naman talaga ako nagbibiro eh. Totoo ang sinasabi ko. Bakit ba hindi niyo ako paniwalaan? Sa ilang taon naming paninirahan rito, ngayon ko lang narinig ang kwentong ganyan. Huwag kang ampraning. Kaninang umaga ka pa ha. Kumalma ka nga muna saglit. Kung sa bagay, sino nga lang ba ako sa bahay na to para pakinggan ninyo? Bagong saltang ampo ng tatay mo. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Ito naman kung makapagtampo, wagas. Kalma lang. Hindi kita inaaway ha. Pinaliliwanag ko lang kasi hindi ka na maayos tingnan. Oo na, sige na. Praning na nga ako kung praning. Akala niya siguro, basta na lang ako kakalma sa mga pinaliwanag niya. Alam kong may kakaiba sa pamamahay na to. Kaya gagawa ko ng paraan para malaman ang buong katotohanan. Inakala ni Marco na hindi na muling makikialam si Gracia sa mga kakaibang bagay na napansin niya sa kanilang bahay. Kaya kinagabihan, itinuloy niya ang planong imbestigahan ang bahay. Maghahating gabi na nang maalimpungatan siya sa malakas na ungol na narinig. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto. Pinakiramdaman ang paligid at marahang humakbang. Ingat na lumika ng ingay sa sahig. Pumunta siya sa kortinang tinakbuhan niya kanina. Hinawi niya iyon at pinasok ang pintong nasa likod nito. Diyos ko, totoo nga. May aswang. Anong ginagawa mo rito? Hindi, atake siya sa akin.
Takot na takot siyang lumabas ng silid. Hinila niya ang pinto at pinipigil na mabuksan ng nilalang ang hawak niyang pinto. Pero malakas ang nilalang. Tuluyan itong nahila at nabuksan ang pinto. Napaupo na lamang siya sa sahig. Paatras siyang lumayo sa papalapit na halimaw. Nanginginig ang tuhod at ang buong katawan na pinipilit na makatayo. Desperada siyang makatakas sa aswang na nasa harapan niya. Maawa ka sa akin! Huwag mo ko sasaktan! Alis! Umalis ka rito! Tulong! Tulong! Tumigil ka! Asin! Napapasok ako sa asin! Alice, umalis na rito. Bumalik ka na sa lungga mo! Marco! Marco, ililigtas mo ako! Ay, Diyos ko! Buhay ako! Ang akala ko mamamatay na ako! Salamat, Marco! Salamat! Bakit ka ba lumabas ng kwarto mo? Papakamatay ka ba talaga? Hindi sa ganun. Gusto ko lang naman malaman kung totoo yung naririnig ko. Hindi ko naman akalain na makakakita ako ng ganun. Hindi ka kasi nakikinig. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lalabas. Eh di inamin mo rin. Hindi ka basta nagbibiro lang. Magsabi nga kayo sa akin ng totoo. Ano ba talagang meron sa bahay ninyong ito? Paano nagkaroon ng aswang rito? Marco! Anong kaguluhan ito? Grace, bakit ganyan ang itsura mo? Itay, Mga gusto, magtapat nga kayo sa akin. May aswang rito. At sino sa inyong dalawa? aswang? Saan? Nahuli niyo ba? Tay, wala na. Naitaboy ko na. Ang nanay mo, nasaan siya ng mga oras na yon? Hindi ba siya sinaktan nito? Kayong dalawa, inatake ba kayo? Bakit pa ninyo tinatanong ang lagay namin? Hindi nyo ba naiintindihan ang sinabi ko? Sino sa inyo sa pamamahay na tong aswang na umatake sa akin kanina? Tumigil ka na, Gracia. Walang aswang sa bahay na to. Kung ano man ang nakita mo, malamang napadpad lang yun dito. Sinungaling! Tama na. Huwag na kayo mag-away. Kung ako sa'yo, matulog na kayo. Marami pa tayong dapat gawin bukas. Isantabi ninyo ang halusinasyon na nakita nyo. Walang abag yan sa buhay natin. Pare-pareho kayong mga sinungaling. Marco, ang nanay mo. Puntan mo ang kanyang silid. Nagising na siguro siya sa pag-aaway ninyong dalawa. Ayun, tumatawag na. Opo, Itay. Kung ako sa'yo, itigil mo ng pakikialam mo. Mapapahama ka lang sa pagiging mapusok mo. Hayaan mo. Sa mga susunod na araw, hindi na ako makikialam. Dahil wala na ako rito. Hindi tulad ng unang pagdating ni Gracia sa tahanan na mag-ama. Naging tahimik siya at hindi gaanong nakikipag-usap sa dalawa. Pakiramdam niya, niloloko at nagsisinungaling sila sa totoong nangyayari sa bahay. Kaya sa mga nakalipas na araw, para hindi mainip sa maghapon, inubos niya ang oras sa mga gawaing bahay at paglabas-labas sa bakuran. Alam niyang pwede siyang mapagalitan sa ginagawa niya, kaya inilihim niya sa kanila ang nakagawian niyang paglabas-labas isang hapon sa kanyang pamamahinga. Sobrang naiinip na ako rito. Minsan tuloy, gusto ko na lang umalis sa bahay na to. Ay naku, ayoko na. Bakit hindi ka umalis? May tao pala. Manong naman, nanggugulat naman kayo eh. Hindi kita ginugulat. Sinabi ko lang kung ano ang gusto kong itanong sa'yo. Wala. Wala naman kasi akong ibang mapupuntahan. Teka, sino ba kayo? At anong ginagawa niyo rito? Isang matandang manggagamot na naglalakad-lakad. Dito sa bakuran ha?
Hindi naman sa inyo. Ay, hindi. Dun sa bakuran ko. Ay, bakit? Sigurado ka ba sa kanila? Ang bahay na tinutuluyan ninyo ay... Yun ang sabi nila eh. Teka nga, tanda. Bakit kung magsalita kayo, parang kilala niyo ang may-ari ng bahay na to? May alam ka ba sa totoong lihim nila? Kung sasabihin ko ba sa'yo na oo, maniniwala ka? Heto na naman ako sa pagiging pakialamera ko. Krasya, tumigil ka na. Huwag kang gumawa ng iba pang hakbang na magpapahamak sa'yo. Oh, natigilan ka na. Ayaw mo bang malaman ang sumpa ng pamilyang yan? Kung sinasabi niyo yan, para takutin ako, pwede ba umalis na lang kayo? Hindi nakakatuwa ang biro ninyo. Lalo niyo lang akong tinatakot. Oh, hindi kita tinatakot. Hindi pananakot ang hangad kong maiparating sa'yo, Iha. Kundi, babala. Sa pananatili mo dyan ay sigurado ako sa bandang huli. Malalaman mo, mali ang panunuluyan mo sa bahay na yan. Tama na. Ayoko na makinig. Umalis na kayo. Hindi ko gustong naririnig pa na kahit na anong kasinungalingan. Itigil niyo na ang pagsasalita niyo. Sandali. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Tama na sabi. Tahimik! Hindi magtatagal, malalaman mo ang totoo. Oh. Nawala yung matanda. Nawala siya ng parang bula. Diyos ko, anong lugar ba itong napuntahan ko? Papasok na ako sa loob. Habang tumatagal, parami ng parami ang nararanasan ko sa bahay na to. Dala ng kanyang sobrang takot, hindi niya napansin. Napunta na pala siya sa pinakalikurang bahagi ng bahay. Nakita niya isang maliit na botega na nakatayo rito. Nakadugtong ito sa pinakalikod na kwarto ng bahay na kung hindi siya nagkakamali, ito ang kwarto ng mag-asawa. Luma na at halatang patagal na ring hindi nabubuksan dahil sa dami ng dumi, agiw at mga parte nito na bahagya ng may sira. Sinubukan niyang sumilip sa bintana. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Yung bodega, bakit ganun ang laman niya? Ano ginagawa mo dyan? Mang Augusto, wala po. Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang magpagala-gala rito sa labas? At balak mo pa atang pakialaman ang mga bagay na hindi mo dapat osyosohin. Hindi ko po intensyon na gawin yun. Aksidente lang po ang pagpunta ko rito. Hala, pumasok ka sa loob. Intindihin mo na lang ang gawaing bahay. Hindi ang kung ano-ano. Opo, Mang Augusto. Babalik na po ako sa loob. Ay, Diyos ko. Ngayon ko lang siya nakita na ganun kaseryoso. Bakit ba? Ano pa bang malalang lihim ang meron sa kwartong yun para magalit siya ng ganun? Oh, Grace. Saan ka galing? Wala. Diyan ka na. Anong nangyari doon? Bigla naman akong tinarayan at iniwasan. Marco, anak! Ah, Tay, bakit po? Nakabalik na ba si Gracia sa loob? Opo, parang nagdadabog po at natakot. Anong ginawa niyo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Tinawag ko lang siya at sinita. Wala? Tapos ganun yung reaksyon niya? Hindi ko alam. Pero mukhang magiging problema natin ang dalagang ito. Ano ba sa tingin mo ang nararapat nating gawin? Tay naman, bakit akong tinatanong niyo? Di ba kayo ang nagdesisyong isama siya rito? Huwag niyong ibalik sa akin ang isipin yan. Kung pinagsisisihan mo na ang desisyon mo, edi magsisi na kayo. Ang totoo dyan, hindi ako sigurado. Pero may kutob ako. Siya ang tanging magiging susi natin para matapos ang problema natin. Siya? Itay naman, sigurado ba kayo?
Isang pulubi lang ang babaeng yan ang dinampot natin. Paano mangyayari yun? Ang mga mata niya, pati ang balat niya sa balikat. Hindi ko matandaan kung saan at kung kailan, pero parang may naaalala ako sa kanya. Tay, hindi kaya binabagabag kayo ng iyong konsensya? Siguro, ito ang kabayaran sa lahat ng mga nagawa natin, ng pamilya natin. Hindi yun ang dapat na mas inaalala mo, Mara. Nag-aalala ako para sa nanay mo. Sasapit na naman ang kabilugan ng buwan. At kung hindi ako magkakamali, mas magiging masama para sa kanya ang epekto ng gabing yun. Hindi ko alam kung magagawa ko pa siyang makontrol at mapigilan. Tay, hanggang kailan ba natin daranasin to? Nahihirapan na ako mamuhay sa kadiliman. Sobrang tagal na. Parehas lamang tayo, anak. Parehas lang tayo. Katulad ng mga lumipas na mga gabi, panay pa rin ang pag-ungol ng mga halimaw sa loob ng kabahayan nila Marco. Pero kakaiba ang gabing iyon. Mas nakakikilabot para sa kanya ang kanyang mga naririnig. Kung noon ay isa lamang ang kanyang naririnig, ngayon parang mas marami pa. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kabahayan ang kilabot na hatid ng mga malalakas na kaluskus na iyon. Hindi tuloy mawari ng dalaga kung saan susuot para lang maiwasan na marinig ang mga ingay na yun. Tama na! Manahimik na kayo! Hindi ko na kayang lahat ng mga naririnig ko. Pakiramdam ko, napapalibutan na ako ng mga halimaw. Hindi lang isang naririnig ko. Diyos ko, iligtas niyo ako sa impyernong lugar na to. Ang pintuan ko, pilit niyang binubuksan. Ako talaga ang porterya nila. Saan ako dito pupunta? Sa bintana, yun na lang ang natatanging daan na pwede kong pagpili ang daanan. Hindi! Nakapasok na siya! Ayoko magpapahuli sa'yo! Ayoko maging pagkain mo! Mabilis ang pagkilos ni Gracia. Hindi niya na itinuloy ang pagtaka sa bintana. Umiwas na lamang siya sa pag-atake ng aswang at tumakbo sa may pintuan. Tumalili sa maliit na siwang sa gilid. Nagalusan pa ang binti at braso niya ng mga kahoy na nabuhal sa sirang pintuan. Sa pagkahanap niya ng kwartong pagtataguan, nakita niya ang isa pang aswang sa di kalayuan na kumakain sa sulok. Isa pang malakas na ungol ang narinig niya sa labas ng bahay. Doon niya nakumpirma na napalilibutan siya ng mga aswang. Agad niyang tinakbo ang kaisa-isang kwartong nakabukas ang pinto. Isinarado niya ito at naghanap ng pwedeng taguan sa loob. Naalala niya ang buteka na nakadugtong sa kwarto ni Mang Augusto. Doon siya dumiretso at nagtago. Hinihintay niyang humupa ang ingay sa labas. Lumipas pa ang ilang oras hanggang mag-uumaga na. Hindi niya napansin na nakatulog na pala siya sa isang sulok. Umaga na ba? Siguro madaling araw pa lang. Medyo maliwanag na ang langit. Mukhang sisikat na din ang araw. Parang ang tahimik ng paligid. Umalis na kaya sila? O di kaya nakabalik na sa dati? Hindi ko na talaga kaya magtagal pa sa pamamahay na to. Lahat sila, mga halimaw, mga aswang nakakainin ako. Diyos ko, ano bang kasalanan ko para pagdaanan ko ang lahat ng ito?
yun? May nahulog. Ano ba kasing nasa ibabaw ng lamesang ito? Oh. Ha? Mga larawan? Sino to? At bakit parang ang dami ata? Teka, may nakadikit sa pader. Parang mapa. Hindi ito basta mapa lang. Parang blueprint ng isang lupain at plano. Bakit merong ganito rito? Oh, may taong papasok sa kwarto. Baka tumuloy siya rito. Kailangan ko magtago. Marco! Marco, nasan ka ba? Itay! Nandito ako. Bakit po ba? Umalis ba si Grace? Hindi ko siya makita. Hindi ko po alam. Nasira ni nanay ang kwarto niya. Malamang natakot yun. At kung saan pumunta. Sinasabi ko na nga ba, mapapahamak tayo sa babae na yun. Kinakabahan ako. Baka kung ipagkalat niya sa ibang tao ang nakita niya rito sa atin kagabi. Subukan niya lang gawin yun. Ako mismo ang magpapatahimik sa kanya. Sige na, tulungan mo na ang nanay mo. Sigurado ako marami na siyang natamong sugat. Subukan kong kausapin ang babaeng yun sa labas. Mapapahamak tayo kapag hindi ka agad natin nakita ang babaeng yun. Opo, sige po. Mag-iingat ka. Baka may taga-nayon ang makakita sa'yo sa labas. Diyos ko, hindi nila ako hahayaan pang mabuhay. Oras na makita nila ako, kailangan ko makalayo rito. Hahanap ako ng daan palabas. Oh, teka, sandali lang. Sino to? Ang babae sa larawan. Parang pamilyar siya sa akin. Kukunin ko ito. Saka ko naiisipin kung sino siya. Sa ngayon, kailangan ko nang makaalis rito. Hahanapin ko ang matandang lalaking nakausap ko nung nakaraan. Marahil alam niya ang lihim ng pamilyang ito. Aalamin ko kung bakit may ganito sa bodegang ito at kung bakit nagiging aswang ang mga nakatira sa pamamahay na to. Naganap ng ibang paraan si Gracia para makalabas ng bodega. Kung dadaan siya sa pinto ng kwarto ni Mang Augusto, sigurado makikita siya nito at manganganib ang kanyang buhay. Sa pinakasulok ng bodega, nakita niya ang isang bahagi nito. Sinubukan niyang baklasin ang mga kahoy na nakapako doon, dahan-dahan at unti-unti lang para hindi nila marinig ang ginagawa niya. Nang makita niya na huling kahoy, ang nakakabit na lang ay sinipa niya na ito ng malakas. Tumalsik ito sa lupa. Bigla siyang kinabahan. Alam niyang napalakas ang sipa niya at malamang ay maririnig ito ni Marco. Agad niyang inilusot sa butas ang payat niyang katawan. Ininda niya ang pagbukas muli ng mga sugat sa braso at sa kanyang binti na natamo niya kinagabihan. Hindi panahon para indahin ang mga iyon. Kailangan niya ng makalayo. Papalayo na siya ng bodega nang makita siya ni Marco. Gracia! Tumigil ka! Hindi, nakita niya ako. Oh, Diyos ko, papatayin niya ako. Hindi niya ako pwedeng maabutan rito. Grace, sandali lang! Huwag kang tumakas, makinig ka sa akin! Hindi! Ayoko! Makinig ka! Grace! Binilisan ni Grace ang pagtakbo. Alam kasi niyang mahahabol siya ng binata kung gugustuhin nito. Ngayon pa, nakumpirma niya ang tunay nilang mga katauhan. Hindi napansin ni Gracia. Napapasok na siya sa kasukalan ng gubat nang biglang may humila sa kanyang braso. Tinakpan ang kanyang bibig at niyakap ang buo niyang katawan. Huwag ka papalag kung gusto mo pang mabuhay. Grace! Magpakita ka sa akin! Hindi ka pwedeng basta na lamang umalis! Grace!
Bumalik ka rito! Diyos ko, kahit hindi ko nakikita ang itsura niya, dinig na dinig kong galit sa boses niya. Dito ka lang. Ako ang lalabas. Hindi yan hihinto sa pagtawag niya sa iyo rito. Alam niya ang amoy mo at ramdam niya ang presensya mo. Sige po, mag-iingat po kayo. Sinusubukan mo talaga ako, Grace? Magpapakita ka ba sa akin? O kakalid ka rin kita palabas ng lugar na pinagtataguan mo? Ang lakas ng loob mong tumungtong sa aking teritoryo! Ikaw? Teritoryo mo ito? Oo! Teritoryo ko nga ito. Bakit bigla kang nagulat? Hindi mo ramdam kung maling lugar nga ang tinatapakan mo? Nakakainis. Hindi ko man lang naramdaman ang teritoryo pala ito ng matandang ito. Kinilabutan talaga ako sa presensya niya. At ano ang pakay mo rito? Hindi ka basta pupunta rito nang walang dahilan. Pasensya na po. May hinahanap lang akong tao. Nagawi lang siya rito. Wala akong intensyon na manggulo. Tao? Bakit kailangan mo ang tao? Anong kailangan mo sa taong sinasabi mo? Bisita siya sa bahay namin. Nag-aalala lang kami na baka mapahamak siya. Hinahanap siya ng tatay ko kaya pati ako tumutulong na rin. Nag-aalala? Samantalang kanina dinig na dinig ko ang galit mo. Yan ba yung may pag-aalala? Ha? Walang napadpad na tao rito. Doon ka sa kabilang ibayo maghanap. Hindi ko ugaling magpapasok nang hindi ko kilala sa aking teritoryo. Sige. Pasensya na sa abalang nagawa ko. Kung sakali mang mapadpad siya rito, pakisabi na lang bumalik siya sa amin. Makararating. Makatatakas ka sa akin ngayon, Gracia. Pero babalik ako. Ay, ganun na lang kabilis na naduwag si Marco sa mamang ito. Pero bakit? Sino bang matandang lalaking ito para katakutan rin ni Marco? Nakaalis na siya. Pwede ka nang kumalma. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Kung nataong nahuli niya ako, baka patay na ako sa oras na to. Bakit? Nakumpirma mo ba ang sinabi ko? Totoo ang mga babala ko sa iyo, hindi ba? Sasabihin ko po sa inyong lahat ng nalalaman ko. Pero may isang kondisyon. Kakaiba ka. Sa tono ng pananalita mo parang gusto mo kong kutungan, ano? Gusto mo kong perahan? Anong kasunduan yan? Ha? Kakapalan ko na po ang mukha ko. Dahil sa pagkakataong ito, desperada na ako makaalis sa kanila. Gusto ko pang mabuhay. Ayokong makulong sa pamilya nilang mga aswang. So manipis pa pala ang mukha mo ngayon? Sige, ano ba talaga gusto mo mangyari? Tulungan niyo ako. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit nila ako kinupkop. Kung bakit sila naging aswang. At kung bakit apektado ako sa larawang ito na nakuha ko. Gusto mo sagutin ko ang lahat ng bakit na yon? Saan mo nakuha ang larawang ito? Paano ka nagkaroon ng ganito? Sa bahay nila Marco. Doon ko nakuha ang larawang yan. Bakit ganyan ang ekspresyon niya nang makita ito? Tara sa kubo ko. Delikado sa ating dalawa na makita tayo dito ni Agosto. Sigurado akong tutunugan ni Marco ang kanyang ama at babalikan niya tayo rito.
Sige po, mas makabubuting umalis na tayo dito. Hindi na rin panatag ang loob ko na magtagal pa po tayo sa kasukalan na gubat nito. Namangha si Gracia sa mga nakita niyang mga abubot sa kubong tinitira nito. Wala pa man itong sinasabi sa tunay na katauhan ng matanda. Nakumpirma niya na isa itong manggagamot. Puno ng kung ano-anong mga pinatuyong mga sanga ng bungang kahoy. Ang kanyang buong kabahayan, nangingibabaw ang amoy ng paligid ng mga pinatuyong dahon at mga perapernalyang niluma na ng panahon. Hindi na siya makatiis. Nag-usyosyo na siya sa matanda. Manong, hindi niyo pa nababanggit sa akin ang pangalan ninyo. Baka pwede kong malaman. Kailangan pa ba? Manong naman, gusto kong malaman kung sino ang huling taong kasama ko. Kung sakaling mamatay ako sa kamay mo. Ginagawa mo akong sospek ha? Samantalang tinulungan na nga kita kanina. Pagpasensyahan niyo na po ang panghuhusga ko. Nag-iingat lang po ako. Lalo na sa pagkakataong ito. Nanganganib talaga ang buhay ko. Koro. Huwag Koro Kukuk ha. Koro na lang ang itawag mo sa akin. Manong Koro, may tanong ako. Nakita ko ang larawang nasa poste. Kamukha po ninyo. Kayo po ba yung nasa larawan? Kamukha ko. Tingnan mo nga kung ako talaga. Oo naman. Yung katabi niyo po, sino siya? Alam mo, masyado kang marites din ano. Marami kang napapansin. Ang mabuti pa kumain ka na lang muna. Sigurado akong nagugutom ka na rin. Hindi pa nga ba't mas tumakas ka sa kanila kagabi pa? Opo. Sige. Pagkatapos ay magpahinga ka muna. Sige po. Bakit pakiramdam ko? Umiiwas si Manong na pag-usapan ng larawang yon. Hindi kaya may masamang nangyari sa babaeng kasama niya. Kaya ayaw niya itong pag-usapan. Yung babae sa litrato. Parang pamilyar sa akin. Nakita ko na siya kung saan. Hindi ko lang sigurado kung kailan yun. Alam ko may umaandar sa isip niya. May tamang pagkakataon para sa mga bagay na gumugulo sa iyo. Kung ako sa iyo, hayaan mo na munang makapagpahinga ang katawan mo at isipin. Baka hindi mo kayanin o hindi kayanin ng katawan mo ang lahat ng malalaman. Oras na mapunta ang usapan sa nais mong matuklasan. Sige po, Manong. Matapos kumain, napaupo si Gracia sa bangkong malapit sa lamesa. Inasikaso naman ni Koro ang kanilang pinagkainan. Bago ito umalis para maghugasa, iniwanan niyang nakasindi ang isang liwanag ng boteng may kakaibang hugis. Maging ang kulay ng tubig na nakalagay rito. Binilinan siya ng matanda na babalik kaagad. Naaamoy niya ang usok na nagbumula sa bote. Nakaramdam siya ng kakaibang usok mula rito. Tumungo siya sa lamesa. Ilang saglit pa napapikit na ang kanyang mga mata at hindi alam ng dalaga. Bago pa man tumalikod si Mang Koro sa kanyang kinauupuan, nagsambit na ito ng isang maikling panalangin. Aya! Apo ko! Ay, nasan ka na ba? Lola! Nandito po ako sa Pilapil! Anong ginagawa mo dyan? Pumarinig ka nga! Naglalaro po ako Mamaya lang po! Hindi pwede! Hindi ka pa nga nag-aalmusal. Nandiyan ka na agad sa labas at naglalaro. Tara, kumain na tayo. Oo na po! Susunod na po! Si Lola talaga, napaka-stricto.
Sibag! Sibag! Koro! Ay, ano bang problema? Bakit ba humahangos ka? Sibag, halika rito. May importante akong sasabihin sa'yo. Lola, niligpit ko na po yung mga laruan ko. Kakain na po ako. Aya, pumasok ka na sa kusina. Nakahanda ng pagkain mo. Kumain ka na lang mag-isa at may pag-uusapan kami ng tiyo Koro mo. Opo. Ang kulo naman ni Lola. Sabi niya kakain na kami. Tapos ngayon, pagsusuluhin niya ako. Kumikilos na ang pamilya Quezon. Binibili nila ang lahat ng lupain rito sa San Martin. Ikaw ba'y nakausap na nila? Hindi. At wala akong balak na makipag-usap sa kanila. Kung bibigyan ka ng ganito, papayag ka ba? Ano yan? Suhol? Ha, Koro, bakit ka may hawak niyan? At kailan ka pa naging bayarang tao ng pamilyang yan? Ito'y tulong raw. At kung sakaling pumayag ka, personal ka na lang nakakausapin. Kakausapin o tatakutin? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nagpapagamit ka na ba sa mga taong yon? Nasaan ang dignidad mo, ha, Koro? Ibinenta mo na ba pati kaluluwa mo sa kanila, ha? Hindi. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Koro naman, kung may halaga pa sa'yo ang pagkakaibigan natin, o di kaya naman ang pagiging guro ko sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mo at isauli mo na sa kanila ang perang binigay nila sa'yo. Patawarin mo ko, ha? Hindi ako nakapag-isip ng tama. Hayaan mo gagawin ko ang sinasabi mo. At meron pa akong isang babala sa'yo. Kalat na sa bayan ng patayan at pagbabanta sa mga may-ari ng lupain dito sa San Martin. At meron akong kutob na ito'y kagagawa ng pamilyang yan. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, dadana kang dugo rito sa ating bayan at hinding-hindi ako papayag na mangyari to. Teka, anong gagawin mo? Huwag mong sabihin na kikilos ka na mag-isa. Si Mang, mapapahamak ka. Paano kung mahuli ka nila at baka kung may gawin silang hindi maganda sa'yo? Kung mapapahamak ka, paano ang apo mo? Anong gusto mong gawin ko? Manahimik lang sa tabi at hahayaan sila sa gusto nilang mangyari? Kararating lang nila rito sa San Martin. Pero kung umasta sila, ay parang sila nang nagmamay-ari ng buong bayan. Kaya nga si Baga, huwag ka nang makialam. Hayaan na lang natin ang otoridad ang kumilos. Hindi titigil ang pamilyang Guanzon na makuha ang lahat ng lupain dito. Nabili na nila ang halos kalahati ng lupain sa San Martin at ang isusunod nila, ang lupain ko. Ikaw ba? Naibenta mo na rin ba ang lupa mo? Oh, bakit bigla ka natigilan? Tama ako, hindi ba? Desisyon mo yan at wala na akong magagawa. Pero ako, wala akong balak na ibenta ito. Ibahin nila ako sa mga taong naririto. Hindi ako masisilaw sa kakarampot na perang ibabayad nila. Kayamanan ko ang lupaing ito. At sa apo ko lamang mapupunta ang pag-aari kong ito. At kung dahas man ang gagamitin nila sa akin, hindi ko sila uurungan. Dadaan muna sila sa hukay ko bago nila maangkin ang lupain ko. Hindi mawari ng bata ang dahilan ng pagkakagalit ng kanyang lola. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya itong magalit. Matapos mag-usap ang dalawa, sumunod na si Simang sa hapagkainan at sinabayan ang apong
tahimik na kumakain. Ngumiti pa ito sa kanya. Siya rin namang tugon nito. Doon ay lalong nanindigan si Simang na hindi ito magpapaapekto sa paninindak ng pamilya Guason. Samantala, sa natitirang kubo ni Mang Coro, nagtalo sina Agosto at si Coro. Tutol ako sa lahat ng pinaggagawa niyo sa akin. Kung gusto niyo kumbinsihin ang iba na makataga rito, kayo mismong gumawa. Ganun na lang ba, Coro? Tatalikod ka sa napag-usapan natin? Paano ang perang naibayad ko sa'yo? Wala na lang yun. Pera ba ang hanap mo? Heto! Ibinabalik ko na sa'yo. Hindi ko ginasos ang lahat ng ibinayad mo. Itatabi ko para kung sakali magka-problema, hindi ako mahihirapang maibalik yan sa'yo. Bakit ba biglang nagbago ang isip mo? Dahil dignidad ko ang pinag-uusapan rito. Tama nga si Simang. Hindi ako dapat nagpauto sa inyo. At sa Simang na yun ka nagpauto? Malaking pera itong sinayang mo. Mabibili nito ang lahat ng luho mo sa buhay. Pero ipinagpalit mo dahil lang sa panunulsol sa'yo ng isang matanda lang. Tinatawag mo siyang isang matanda lang? Oo. Isang matandang hukluban na hindi alam ang kahulugan ng pag-unlad at pagbabago. Kinukulong ang sarili sa makalumang panahon. Mabubulok na lang ang katawan ninyo. Hindi man lang kayo nakararanas ng karangyaan. Ang matandang yun, walang pangarap sa buhay. Matandang yun? Bastos ka! Halika nga rito, bitiwan mo ko! Dito tayo, ha? Halika rito! Ano ba? Bitiwan mo ko! Ikaw, pwede mo akong matayin. Laitin at kahit murahin ako. Pero mukhang nagkamali ka bastusin si Simang sa harapan ko. Hindi siya basta matanda lang sa layo na ito. Kaya kung ako sa'yo, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Baka makita mo ang hinahanap mo. Hindi ako natatakot sa inyo. Bitiwan mo ko! Wag ninyo kaming susubukan. Kaming taga-nayon ang makakalaban mo. Oras na sagarin ninyo ang aming pasensya. Sana lang magsilbing babala sa inyo ang sinabi ko. Huwag ninyong hangaring danasin ninyo ang isang bagay na pagsisisihan nyo habang buhay. Diyan ka na! Mga inutil. Kung ganun, malaki pala ang impluensya ng Simang na yun sa lahat ng taga rito. Mas makabubuti nga sigurong siya ang unahin kong patahimikin. Mas madali kong makukuha ang loob ng iba pang mga tao rito. Oras na mawala ang Simang na yun sa landas namin. Lahat ng taga na yun, madali ko nang masasakop. Kaya siya ngayon ang magiging target ko. Hindi nag-aksaya ang pamilya Guason sa tulong ng anak nitong si Marco, pati na ang asawa nitong si Felicidad. Palihim nilang pinuntahan ang kubo ng matanda. Walang kaalam-alam ang mga taga-nayon na dinukot ang apo ni Simang, dinala sa isang mansyon. Sa kabibili lamang nila at dito ikinulong. Piniringan ang mga mata, binusalan at tinalian ang kanyang mga kamay at binti. Walang kalaban-laban ang isang batang panay lamang ang iyak sa isang sulok. Ramdam pa rin kasi ang masakit na hagupit ng latigong dumampi sa kanyang katawan. Nanlaban siya at sa inis ni Felicidad, hindi ito nakatiis na hampasin ng makailang ulit. Iniwan siya pansamantala sa silid na yun. Nakiramdam sa paligid,
Naulinigan ng bata ang galit na sigaw ni Simang pagpasok ng mansyon. Mga walang hiya kayo! Ilabas niyo ang apo ko! Kalma ka lang, Simang. Baka naman wala rito ang bata. Baka naglalaro lang sa kakahuyan. Kilala ko ang apo ko. Hindi nito galing lumayo sa aming bakuran. Walang ibang gagawa nito, kundi sila lang. Amoy na amoy ko ang samyo ng aking apo sa pamamahay na to. Ayoko na talagang pumalik rito. Pero dahil sa apo mo, sinamahan kita. Pero Simang, huwag kang gagawa dito ng gulo. Nag-aalala ako na gagawin mo yon. Mas nag-aalala ako sa apo ko. Sigurado akong panay na ang iyak ng batang yon. Agosto! Lumabas ka riyan! Magpakita ka sa akin! Ilabas mo ang apo ko! Uy, talagang sinadya mo ko rito. Ang lola nga talaga ang napakamaalalahanan pagdating sa kanilang mga apo. Alam na alam kung saan ito hahanapin. Mga duwag! Bakit hindi ako mismong kinuha niyo? Dinamay niyo pa ang batang walang kamalay-malay! Duwag? Kami! Duwag! Harapin ba kita rito kung duwag nga ako? Duwag ang taong gagamit ng bata pang-pain sa isang katulad ko. Bakit hindi ako mismo ang tinangay mo mula sa bahay? Nang magkasubukan na tayong dalawa, doon pa lang! Hindi ko ipapain ang sarili ko sa lugar na alam kong delikado ako. Damay ang apo mo sa pagtanggi mo sa lahat ng gusto ko. Ilabas mo ang apo ko. Ako ang ipalit mo sa kanya. Koro, huwag kang bastang tumunga-ngarian. Hanapin mo si Aya. Sobrang nag-aalala na ako sa bata. Oo, Simang. Ops, huwag kang kikilos dyan. Hindi mo na kailangan punta ng bata. Marco! Felicidad! Ilabas niyo ang bata! Alika na dito. Diyos ko, anong ginawa niyo sa apo ko? Mga walang hiya kayo! Nasaan ang nanay mo? Bakit ikaw ang naglabas sa kanya? Hindi ko po alam. Malamang po pag-alagala na naman sa gilid ng bahay. Lola, tulungan niyo po ako. Talagang sinasagad niyo ang galit ko. Apo ko pa talaga ang kinanti niyo. Mararanasan niyo ang galit ko. Hindi. Bakit bigla siyang nagkakaganyan? Tay, anong klase siyang nilalang? Oh, Diyos ko. Simang, maghunos dili ka. Hindi mo pwedeng ipakita ang totoo mong anyo. Mapapahama kayo pati ang apo mo. Wala akong mapagpipilian. Hindi ko makontrol ang galit ko sa mga taong ito. Marco, kumilos ka na. Mamamatay ka kung wala tayong gagawin. Pero paano? Wala akong alam sa ganito. Koro, ilayo mo na rito ang apo ko. Oo, Aya, takbo! Bitiwan niyo po ako. Lola! Aray ko, tinapakan ako. Bumalik ka rito! Halika rito! Bisit, ang bilis niyong nakalapit. Aray, hindi ako makahinga. Binalaan ko na kayo. Huwag na huwag niyong gagalitin ang isang katulad ko! Mawawala na ako ng hininga. Tatapusin ko na kayo! Para hindi na niyo makuha ang lupain dito sa San Martin! Sakim kayo sa kayamanan at sa ari-arian ng mga taong tulad namin! Wala kayong awa! Sarili niyo lang ang iniisip niyo!
katapusan na namin. Mamamatay na kayong dalawa! Tama na yan! Masama ang ginagawa mo! Sibag, sinasaway ka na ng apo mo. Itigil mo na yan. Umalis na tayo. Umalis na kayo! Iwan niyo na ako! Tatapusin ko pa ang kaibangan ng pamilyang ito! Iwan niyo na ako! Ayokong makita ng apo ko ang lahat ng ginagawa ko! Itay! Anak! Kinakapos na sila ng hininga pero hindi pa rin tinitigilan ni Simang ang pananakal sa mag-ama. Nasaksiyan ng kanyang apo ang unti-unting pagpapahirap niya sa dalawa. Ibinuhos ang matinding galit niya sa ginawa nitong pananakit sa bata habang pinagtatabuyan ni Simang ang dalawa. Hindi napansin ng matanda ang isang aninong nag-aabang lamang sa di kalayuan. Mabilis itong lumapit sa kinaroroonan nila. Paalis na sana si Koro at si Aya nang biglang marinig ang isang nakakikilabot na sigaw na papalapit kay Simang. Bitiwan mo ang mag-ama ko! Lola! Sinong? Hindi. Sinaksak niya si Sibag. Ang dibdib ko talagang pinunteriya mo. Mama! Anak! Tay! Pwisit kayo! Ang akala ko, mamamatay na ako ron. Ang galing mong tumaiming. Felicidad. Tapusin mo na siya. Lalo lang tayong mahihirapan kung patatagalin mo pa. Tay, ano gagawin mo? Kanina ko pa dapat ginamit ito. Masyado lang kasi ako nagpakampante. Sibag! Ano bang hinihintay niyo? Umalis na kayo! Lola! Tutulungan ka po namin! Lalapit po ako sa'yo! Koro! Huwag matigas ang ulo mo. Umalis na tayo. Mas lalong magagalit ang lola mo kapag lalapit tayo sa kanya. Tayo na! Halika na! Halika na! Masdan mo ang pinakamamahal mo. Kahit sa uling pagkakataon. Kung hindi man, magsabi ka na ng huling habilin mo. Mamaya lang mamamatay ka na. Pagsisisihan mo ang binigay mo sa aking pagkakataong ito. Sigurado akong pagdudusahan niyo to panghabang buhay! Tay, ano pang hinihintay niyo? Isinusumpa ko na sa bawat lahi mo'y mapabuhay sa kasaganaan. Ngunit magugutom sa laman ng tao! Paputukan mo na siya! At ang sumpang daranasin, hindi basta maaaring mabali! Itigil mo yung sinasabi mo! Maliban lang kung handang mag-alay ng buhay ang isang taong Titigil lang siya kung patay na yung matandang yan! nagtataglay rin ng dugo na nagsumpa tumahimik ka! sa Tama na! Magaganap ito sa unang kabilugan ng buwan. Tapos ka na! Mapapasakin ang lupain ng mga taga San Martin! Ito na ang simulain ng kalbaryo ninyo. Hanggang sa muli, Koro! ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang Kanila! pakikinig.
Mukuro, putok kayo ng baril. Ang lolo ko, balikan natin ang lolo ko. Iligtas natin siya. Tumigil ka. Mapapahamak tayo kung gagawin natin ang gusto mo. Ilalayo kita rito sa ayaw man at sa gusto mo. Lola! Lola! Matapos ang insidente yun, isinagawa na ng pamilya Guason na isa-isang angkinin ang lupain ng mga taga San Martin. Pinatay ang mga taong tumanggi sa kanilang kagustuhan at walang habas na kinakamkam ang kanilang lupain na nakukuha. Naging masaya sila sa kanilang tagumpay, pero kapalit ng lahat ng kanilang nagawa ay ang pagsasakatuparan ng sumpa. Sa unang kabilugan ng buwan, nagsimula ang kalbaryo ng pamilya. Parang umaalingaw-ngaw sa kapaligiran ni Gracia ang hinagpis ng mga taong pinahihirapan nila Agosto. Maging ang nakatatakot na pagsambit ni Simang ng sumpa sa pamilya. Hindi napigilan na mapaiyak ng husto ni Gracia sa kanyang pagkakatulog. Lalong muli na naalala niya ang sinapit ng matandang si Simang. Lola! Gracia, Iha! Iha, gumising ka! Gracia! Mangkuro. Ayos ka lang ba? Bakit umiiyak ka? Anong nangyari sa'yo? Mangkuro, panaginip. Isang napakasamang panaginip. Oo. Narinig ko lang na umiiyak ka. Bakit ba? Pero parang totoong lahat ng mga nakita ko. Bigla rin bumalik ang mga alaala ko. Ngayon ko na mas naiintindihan ang lahat. Kung bakit bigla kong naisip kunin ang larawang ito. Dahil kilala ko siya. Kilalang kilala ko ang matandang babaeng nasa larawang ito. Ha? Anong... Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Bago ko ipaliwanag, sagutin niyo muna ang tanong ko. Kilala niyo rin ba ang babaeng ito? Itong nasa larawan. At ang larawan ng babaeng kasama niyo sa nakasabit sa inyong poste. Iisa lang ba sila? Akin na. Ipaliliwanag ko sa'yo. Saan mo nga ito nakuha? Nakuha ko ito sa bodega ng pinagtataguan ko nung magkagulo sa bahay ni na Marco. At may iba pang kasamang larawang ito doon sa bodega. Kahilera ito ng blueprint ng lupa at malaking mapa ng San Martin. Magsabi ka sa akin ng totoo. Anong pangalan mo? Ang totoo niyan, hindi ko na po maalala. Dahil sa pagiging palaboy-laboy ko, nakasanayan ko na lang ang pagtawag nila sa akin na Gracia. Pero nang nabanggit ninyo ang pangalang Simang, bigla kong naalala ang pangalang Aya. Kung ganon... Diyos ko. Aya? Ikaw nga ba yan? Hindi ako makapaniwala. Ako po si Aya. At lola kong nasa litratong ito. Oo, ikaw nga. Akala ko'y patay ka na dahil bigla kang nawala. Hinanap kita kung saan-saan. Saan ka ba nagpunta? Mangkuro, hindi ko na gaanong matandaan. Ang tanging naaalala ko, nung lumayas ako sa iyong kubo, bigla akong dinukot at dinala ko sa kabundukan. Simula noon, nagpalaboy-laboy na ako sa kung saan-saan. Hanggang sinapadpad ako sa isang nayon. At doon ako napulot ng mag-amang Augusto at Marco. At dinala ko rito sa San Martin. Salamat sa Diyos at nakita na kita. Simang. Salamat. Kasama ko na ang apo mo. Wala ka nang dapat ipag-alala. Mangkuro,
May gusto po akong malaman. Bakit may ekis ang larawan ni Lola? Pati ang mga larawang ng mga taong naroroon sa bodega. Anong ibig sabihin nito? Anong kaugnayan ng larawang yun sa blueprint ng mapa na nakita ko sa kwartong yun? Kung ganun, natuklasan mo na ang matagal na lihim ng pamilya Quazon. Yan ang mga taong napaslang nila at ang mga ari-ari ang nakuha nila mula sa napatay nila. Naalala ko na. Rinig ko ang putok ng baril ng gabing yun. Patawarin mo ko, Aya. Kung hindi natin nagawang balikan noon ang lola mo, ngayon natagpuan na kita. Pwede na natin silang singilin sa lahat ng ginawa nila kay Sibang. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Panahon na para maipaghiganti natin ang pagkamatay ng lola mo. Handa ka na ba, Aya? Teka, sandali. Maghihiganti? Paano maghihiganti? Gaganti. Sa lahat ng kaapihang ginawa nila sa inyo. Sa pagpatay sa lola mo. Oo nga pala. Sa sumpang binitiwan ng lola mo sa kanila, ikaw ang kakailanganin nila para mawala ang sumpa sa kanilang katauhan. Kaya tiyakong gagamitin kanilang sakripisyo. Kung ganun, paano tayo maghihiganti, Mang Kuro? Ikaw na rin ang may sabi na ako rin ang kakailanganin nila para mawala ang sumpa sa kanila. Paano mo ako gagamitin para makapaghiganti? Ipinangako ko sa bangkay ng iyong lola na ibabalik ko sa lahat ang mga taga San Martin ang lahat ng lupang nakuha nila. Ikaw rin mismo ang gagamitin ko para pagsisihan nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Buhay ng lola mo ang nawala. Buhay rin nila ang magiging kapalit. Anong plano ninyo? Paano natin gagawin? Wala kang ibang gagawin kundi sumunod na lang sa ipaggagawa ko sa iyo. Pero Mang Kuro, wala ng pero-pero. Para ito sa lola mo at para sa lahat ng taga-nayo ng San Martin. Wala siyang nagawa kahit tutulman ang kalooban niya sa gustong mangyari ni Kuro sa pamilya Quazon. Hindi niya alam ang buong plano ng matanda. Ang tanging sabi lamang nito sa kanya, maghintay sa kanyang pagtawag. Lalabas siya at kusang magpapakita sa pamilya. Samantala, tuliro ang pamilya Quazon habang tumatagal. Palala ng palala ang lagay ni Felicidad. Dahilan para maging desperado si Agosto na makitang muli si Gracia. Pagkawalan niya ako! Gutom na ako! Itay, si nanay, habang tumatagal, palala ng palala ang katawan niya. Hindi na siya makabalik sa pagbabagong anyo niya. Hindi niya alam kung ano gagawin. Ano gagawin natin para mapigilan siya? Bisit, saan lupalop ba nahanapin ang dalagang yun? Bakit mo hinahanap ang babaeng yun? Si nanay ang isipin niyo, tulungan niyo ako! Mas mahalagang makita si Gracia. Kailangan natin siyang makita. Hindi na babalik yun. Nakita niya na ang tunay na katauhan natin. Si Raulo lang kung ipapahamak niya pa ang buhay niya para lang mamuhay siyang kasama natin. Hindi mo ko naiintindihan. Si Gracia lang ang natatangi nating paraan para makabalik sa dati ang ating katauhan. Nakalimutan mo na ba? Nung gabing isinumpa tayo ng matanda. Sa tagal na nun, hindi ko na maalala. Ang malaking balat na ito sa braso. Balat? Ano naman ngayon? Nang nagsambit siya ng sumpa ang matandang, may tinandaan ako sa sinabi niya. Ang dugo ng sumpa sa atin ang natatanging makababali ng sumpa.
Si Gracia, paano mo nasisigurong kadugo siya ng matanda? Noong araw na dinukot natin ang bata, ito agad ang una kong nakita. Kaya nga ba, nang matagpuan ko siya, may pakiramdam akong pamilyar ang mukha ng batang yon. Kaya Marco, hanapin natin siya. Siya na lang ang natitira nating pag-asa! Kabilugan na ng buwan, nagsisimula ng kumilos si Koro sa di kalayuan. Mag-isang naghahanda ng kanyang ritual. Inobserbahan ang mga tao sa loob ng kabahayan habang patuloy na nagwawala si Felicidad sa loob ng kwarto nito. Siya namang pagbitiw ni Kuro ng malulutong na halakak sa di kalayuan. Lumitaw ito sa kanilang harapan, kasabay ng pag-usok ng botelyang ikinalat niya sa paligid ng kabahayan. Sino kang pangahas na bigla na lamang tatawa dyan? Magpakita ka sa amin! Kumusta ka na, Agosto? Masaya ka ba sa nakabit mong lupain ng San Martin? O mas tamang sabihin, kumusta na ang isang gahaman na isinumpang pamilya? Itay, naaalala ko siya. Siya yung walang kwentang bayaran na nagpautos sa matandang mangkukulam. Oo, ikaw nga. Ikaw nga si Koro, hindi ba? Ngayon pa lang binabati na kita. My condolences. Condolence? Manahimik ka. Itay, sira na ang ulo ng matandang yan. Ang lakas ng loob niyang magpakita sa atin. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Wala akong natatandaang tinawag o pinahanap kita. Anong kailangan mo? Hindi na dapat ganyan ang itinatanong mo sa akin. Dapat ay ano ang magagawa ko sa inyo? Sino ka? Para tanungin ko ng mga bagay na yan. Kung noon kang inuutusan kitang bilhin ang lahat ng tao, hindi mo nagawa. Ngayon pa kaya na hindi na kita kailangan? Gusto mong malaman? Aya! Lumapit ka rito! Kakaibang ikinikilos ni Mang Koro. Pakiramdam ko, may mali sa pagsang-ayon ko sa lahat ng balak niya. Itay! Si Gracia kasama niya! Ang babaeng yan, paano siyang napunta sa'yo? Ibigay mo siya sa amin. Wala siyang kaugnayan sa'yo! At lalong wala siyang kaugnayan sa inyo. Mang Koro, anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako tinututukan ng punyal? Itay! Iligtas natin si Gracia! Huwag itigil mo yan! Hindi niyo pwedeng saktan si Gracia. Hindi na kami makababalik sa dati naming katauhan. Kung mamamatay siya, ilayo mo ang patalim sa kanya! Natatandaan niyo pala ang sinabi ni Sibang. Mahalaga para sa inyo ang buhay ng babaeng ito. Mang Koro, ano ba talagang nangyayari? Wala sa usapan natin na ganito ang gagawin mo. Bakit mas nagiging mapanganib ako sa poder mo kaysa sa kanila? Manahimik ka! Hindi ba sabi ko sa'yo? Sumunod ka lang sa lahat ng sinasabi ko. Ayoko na. Nagbago ng isip ko. Pabago-bago ng isip! Hindi pwede! Subukan mong pumalag. Babaon sa ligma ang punyal na hawak ko. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Bakit pati si Gracia dinadamay mo rito? Gracia! Mag-iingat ka! Hindi ko alam kung ano talagang tumatakbo sa isipan ng matandang yan. Pakawalan mo ko. Sinungaling ka. Tama na! Manahimik kaya! Itay,
Nababaliw na ang matandang yan. Kung hindi ako nagkakamali, papatay niya tayong lahat. Ano? Ano ba? Bitiwan mo ako, Mangkuro. Pumayag ako sa gusto mong paghihigante. Pero bakit pati ako isasama mong papaslangin? Nililinlang mo ko. Gracia o Aya, kahit ano pang tawag nila sa'yo, isa lang ang katotohanan. Wala akong mapapala sa paghihiganti ko para sa lola mo. Patawarin mo ko. Pero bigla akong nagising sa katotohanan. Mas makikinabang ako kung mawawala kayong lahat sa landas ko. Naalala kong hawak na nga pala nila ang halos lahat ng lupain ng San Martin. Kung mawawala kayo pati ang babaeng ito, ako ang bagong magmamay-ari sa buong San Martin. At tungkol naman sa iyo, Aya, hindi ako makukonsensya sa pagkamatay ng lola mo. Lalo na kapag nawala ka. Mawawalang saysay rin naman ang buhay mo. Oras na mamatay ka. O mapatay ka ng pamilyang ito. Nababaliw ka naman, Kuro. Inakala ko mabuti kang tao. Isa ka nga talagang oportunista. Tama lang na nawala ako sa poder mo nung namatay ang lola ko. Baka kung ano pang nagawa mo sa akin. Lalo pat naturuan ka ni lola ng kanyang pangkukulam. Matagal bago ako natauhan. Ilang taon akong naging sunod-sunuran sa lola mo. Inakalang mabibigyan ng kaalaman sa lahat ng kakayahang meron siya. Naging isa ako sa tapat niyang mga mag-aaral. Pero wala rin namang nangyari. Yung hinahangad kong kaalaman, abilidad at kapangyarihan, nawala na parang bula. Kung alam ko lang na gano'n ang magyayari, sana noon pa'y kinuha ko na sa kanyang aklat niya. Pero huli na ang lahat. Sinunog na mga guwanson ang iyong kubo. At wala akong napakinabangan kahit na isa. Sa'yo ko dapat ibubunton ang galit ko. Pagbalik ko sa aking bahay, naglayas ka. Kaya nga kahit man lang sa'yo, wala akong napala. Kinasusok lamang kita. Isa kang impostor. Huwag ka sabing pumalag. Pare-pareho kayong mawawala sa landas ka. Itay, si Gracia! Kumilo si Gracia na walang takot na hawakan ang braso ng matanda at nakipambuno para lamang makawala sa kanya. Si Marco at Augusto naman kumilos na rin. Hinawakan ni Marco ang punyal. Habang nasa likod naman ni Kuro si Augusto, malakas ang matanda pero hindi nagpatinag ang dalawa. Sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon ang dalaga. Pipiliin niyang kumampi sa pamilya Guanzon, lalo pat nasa bingit na rin siya ng kamatayan sa poder ni Mang Kuro. Hindi makapaniwala si Gracia sa mga nangyari. Ngayon niya napatunayang mahirap magtiwala sa mga tao. Hindi mo man alam kung sino ang totoo at kung sino ang mismong papatay sa iyo. Nakawala si Gracia pero kapwa rin nakipambuno si Kuro sa mag-ama. Sa pagpupumilit ni Marco na maagaw ang patalim, bigla na lamang pwersahang bumaon ito sa kanyang tagiliran. Bigla na lang natigilan si Gracia sa pagkabagsak ng katawan ni Marco. Ang tagiliran ko. Marco! Diyos ko! Ang lakas ng agos ng tugo niya. Sandali, kukuha ko ng damit. Itatakip ko dyan sa sugat mo. Walang hiya ka, Kuro. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi kasi kayo dapat nakialam. Hayan tuloy ang napala ng anak mo. Marco! Diyos ko! Sumuka ka na ng tugo. Malalim ang sugat niya, mga gusto.
Hindi kita pakakawalan. Hindi ko hayaang mabuhay ka pa. Bitihan mo ako na sasakala ka. Matagal ako nang pigil na hindi kumain ng lamang loob ng tao. Baka ngayon lang uli, Koro. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Mga gusto! Si Marco! Marami ng dugo ang nawawala sa kanya! Anong gagawin ko? Mamamatay ng anak mo! Ako pa rin ang inuuna mo! Wala kang... Diyos ko! Kinagat niya si Mang Kuro! Itay! Itigil mo na yan! Pakiusan tama na! Awawa ka sa akin! Hindi ka dapat kawaan! Sinaktan mo ang anak ko! Tay! Tama na! Papatayin talaga kita! Yan ang dapat sa'yo! Kamangha-mangha talaga ang kapangyarihan ni si Manga. Walang kupas ang taglay niyang abilidad. Sa kahuli-huli ang sandali ng buhay ko, naranasan kong mamatay mula sa sumpang inaaway niya. Mga gusto! Si Marco! Ano na pong gagawin natin? Gracia, wala akong alam sa ganito. Tulungan mo kami. Pakiusap. Susubukan ko. Ang totoo, wala rin akong alam sa ganitong mga bagay. Pero alam ko kung nasan ang aklat na hinahanap ni Kuro. Hawak ko ito mula nung dinukot niyo ko. Hindi ko alam kung bakit at papaano. Pero noong mga panahon na dinukot niyo ko, pinakialaman ko ang gamit ni Lola. Nang naglayas ako, sinubukan kong intindihin ang nilalaman ng aklat. Ito na lang kasi ang tanging alaala sa akin ni Lola. Kaya pinilit kong pag-aralan ang mga nilalaman ng aklat. Tawain mo kami, Aya. Napatay namin ang lola mo. May dahilan ang lahat ng ito. Kalimutan na natin ito. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na ito. Tara na. Subukan nating gamutin si Marco. Huli na ang lahat para kay Marco. Namatay ito dahil naubusan ito ng dugo. Ang ina naman nitong si Felicidad, tahimik na nakakulong sa isang silid. Walang kaalam-alam sa tunay na sinapit ng anak. Pinagsisihan ng gusto ni Agosto ang lahat ng nagawa nilang kasalanan sa bayan ng San Martin. Nakuha man nila ang karamihan sa mga lupain ng bayan. Siningil naman sila ng sumpa. Nawalan sila ng kakayahang mamuhay ng tahimik at normal. Nagtago sa kadiliman sa panghuhusga ng mga tao. Hanggang sa hindi makayanan ng kanyang asawa ang sitwasyon, tuluyang nawala sa sarili at nagkasakit. Walang kasiguraduhan noon si Aya na mababali niya ang sumpang iginawad sa kanila ng lola nito, pero sa pamamagitan ng isang paalala. Sa huling bahagi ng aklat ng kanyang lola, nagkaroon siya ng kasagutan kung paano sila makawawala sa sumpa. Lagi nating tatandaan sa mga paghamon sa dilim ng buhay, ang Diyos ang parati nating kaagapay at lagi nating saklolo kapag tayo ay nadididiman. At walang sino man ang pwedeng umagaw sa atin mula sa kadiliman, kundi ang Diyos lamang na makapangyarihan na siyang lumikha ng langit at ng lupa, ng mga nakikita at hindi nakikita. Sa muli, ito po si Dark Shadow. At sa buong team ng Oragon Creator, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat po dahil sinamahan nyo kami hanggang sa maabot namin
ang 100,000 subscriber ng ating YouTube channel na Dark Shadow 101. Kami po mula sa aming mga manunulat, sa aming mga editor, at sa lahat po ng mga drama talent. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat at nag-aanyaya na laging pakinggan, mag-share, mag-like, at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po.